Isang basurang pilak para sa isang buhat? Hay na marangya? Hindi ko kailangan ng barya mo, Andres. Sa gitna ng kalsada, itinapon ni Kiara ang singsing na pinag-ipunan ni Andres ng 5 taon. Habang humaharurot ang marangyang kotse ni Roberto palayo, naiwan ang abang guro sa putikan. Hawak ang isang lihim na kayang bumili sa buong bayan. Sino ang tunay na dukha sa mundong ang presyo ng dangal ay mas mura pa sa ginto? Sa huli, luluhod ang mga nagmataas at magsisisi ang mga nang-iwan. Hindi ko kailangan ng isang lalaking walang ambisyon, Andres. Ayoko nang maging asawa ng isang abang guro na hanggang pangarap lang ang kaya mong ibigay. Pagod na akong magtiis sa barya-barya mong sahod at sa buhay na ganito. Isang buhay na walang kislap, walang sigurado, at puno ng amoy ng luma at alikabok. Ang boses ni Kiara ay matalas pa sa bagong hasang patalim na bumaon sa dibdib ni Andres. Nanatiling nakatayo ang lalaki sa harap ng kanilang maliit at pinapaupahang bahay sa Laguna, habang ang malakas na buhos ng ulan ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na nakabalot sa basang tela. Sa loob niyo na iyang isang singsing na pilak, isang simpleng alahas na pinag-ipunan niya sa loob ng 5 taon. Tinitipid ang bawat sentimo mula sa kanyang sahod bilang guro para lamang maibigay ang pangakong sumpaan sa kanilang ika-5 anibersaryo. Nanginginig ang mga daliri ni Andres. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sa likod ni Kiara, isang marangyang puting kotse ang huminto. Ang ilaw nito ay nakasisilaw at tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Bumaba mula roon si Roberto, isang lalaking kilala sa kanilang bayan bilang isang matagumpay na doktor. Suot ang isang mamahaling Amerikana na hindi kailanman mabibili ng isang taong sahod ni Andres. "Love, let's go! Baka mabasa ka pa ng ulan. You don't belong here anymore," sabi ni Roberto habang ipinupulupot ang braso sa baywang ni Kiara. Ang tingin nito kay Andres ay puno ng paghamak, tila tumitingin sa isang dumi na nakadikit sa semento. "Andres, pasensya ka na. Minsan, ang pag-ibig ay hindi sapat para punan ng gutom ng isang babaeng sanay sa karangyaan. Siguro, gamitin mo na lang yang pinag-ipunan mo para pambili ng bagong sapatos mo. Butas na yata ang suot mo." Walang salitang lumabas sa bibig ni Andres. Ang kanyang lalamunan ay tila binuhusan ng semento sa tindi ng sakit. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang lahat ng pagtitiis niya ay para sa kanilang kinabukasan, na ang simpleng buhay na ito ay pagsubok lamang na ibinigay ng kanyang pumanaw na lola. Ngunit ang bawat kataga ay tila natutunaw sa ilalim ng kanyang dila. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na unti-unting nasisira. Kinuha ni Kiara ang kahon mula sa kamay ni Andres. Binuksan niya ito nang walang bahid ng pag-aalaga. Nang makita ang singsing na pilak, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Pilak? Andres, hanggang dito na lang ba talaga ang halaga ko sa'yo? Isang pirasong pilak na kahit sa pawnshop ay baka hindi tanggapin?" Sa isang iglap, binitawan ni Kiara ang singsing. Nahulog ito at lumubog sa malalim na putikan sa paanan ni Andres. Ang tunog ng pagbagsak nito sa putik ay hindi narinig ng tenga, ngunit ramdam na ramdam ng kaluluwa ni Andres. Tila kasama ng singsing na yon na binaon sa dumi ang lahat ng kanyang dangal at sakripisyo. "Let's go, Roberto." Ayoko nang makita ang mukha niya. "It reminds me of how pathetic my life was when I was with him." Huling sambit ni Kiara bago sila pumasok sa loob ng kotse. Habang humaharurot ang sasakyan palayo, naiwan si Andres na mag-isa sa gitna ng dilim. Ang tubig mula sa langit ay dumadaloy sa kanyang mukha. Humahalo sa mga luhang hindi niya mapigilang bumukal. Dahan-dahan siyang lumuhod sa putikan. Ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit niya sa pagsusulat sa pisara upang turuan ang mga bata ng pag-asa
ay ngayon ay nangangapa sa malamig at malapot na dumi para hanapin ang singsing na itinapon ng babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Nang maramdaman ng kanyang daliri ang malamig na metal, hinugot niya ito at tinitigan sa ilalim ng madilim na langit. Ang pilak ay nabubura na ng putik, ngunit sa loob nito, may nakaukit na maliit na simbolo ng korona. Isang lihim na tanging siya at ang kanyang yumaong lola lamang ang nakakaalam. Isang simbolo na nagsasabing siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Villanueva. Ang pamilyang nagmamay-ari ng kalahati ng mga lupain sa lalawigan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na awit na walang katapusan. Hanggang kailan ko kailangang yakapin ang alikabok bago ko patunayan sa kanila na ang lupang tinatapakan nila ay akin? Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang anino ay tila isang sugatang ibon sa gitna ng unos. Ang kanyang pagkatao ay gumuho na. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang bagong apoy ang nagsisimulang magliyab. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng isang matinding paniningil na itinakda ng tadhana. Lola, patawad. Pero tila hindi na sapat ang pagiging mababa ang loob para sa mundong ganito kalupit. Bulong niya sa hangin. Akala mo ba ay ganoon na lang kadali iyon, Andres? Pagkatapos mong sayangin ang 5 taon ng anak ko sa bulok na bahay na ito, aalis ka na lang na parang walang nangyari? Magbayad ka. Magbayad ka sa lahat ng pangarap na ipinako mo sa hangin. Ang boses ni Aling Rosa ay pumailan lang sa maliit na bakuran ni Andres. Mas masakit pa sa hapdi ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata matapos ang gabi ng unos. Nakatayo ang matandang babae sa tapat ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nasa balakang at ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot na tila ba si Andres ang nagnakaw ng kanyang kinabukasan. Sa likod niya, ang ilang mga kapitbahay ay nagsisimula ng magbulungan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa abang guro na kasalukuyang nag-aayos ng mga basang gamit sa harap ng kanyang hagdanan. Hindi kumikibo si Andres. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinitiklop ang isang lumang blusa ni Kiara na naiwan sa sampayan. Bawat himaymay ng tela ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing pinangarap nilang bumuo ng pamilya. Ngunit ngayon, ang telang iyon ay tila isang basahan na lamang na wala ng silbi. Ang katahimikan ni Andres ay lalong nagpainit sa ulo ni Aling Rosa. Lumapit ang matanda at marahas na hinablot ang blusa mula sa kanyang kamay. Saka ito itinapon sa lupa. Huwag mong hawakan ang gamit ng anak ko. Marumi na ang lahat ng nadidikitan mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa amin? Pinatira ka namin sa buhay namin. Umasa kaming magiging maayos ang kinabukasan ni Kiara sa'yo. Pero ano? Isang hamak na guro ka pa rin hanggang ngayon. Tingnan mo nga ang sarili mo, Andres. Ang amoy mo ay amoy chalk at alikabok ng lumang silid-aralan. Nararamdaman ni Andres ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang likuran sa harap ng maraming tao. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Gusto niyang ipaliwanag na ang lahat ng kanyang kinikita ay ibinibigay niya kay Kiara, na siya ay nagtitiis sa kakarampot na baon para lamang makabili ng masarap na pagkain ng kanyang kasintahan. Ngunit ano pa ang silbi ng katotohanan sa harap ng isang taong ang tanging nakikita ay ang kislap ng ginto? Dahan-dahang tumayo si Andres at hinarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit may bakas pa rin ng respeto. Aling Rosa, ibinigay ko po ang lahat ng kaya ko. Wala po akong itinatago sa inyo o kay Kiara. Kung may utang man po ako, iyon ay ang pagmamahal na hindi naging sapat para sa kanya. Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Aling Rosa, isang tawang puno ng pang-uuyam. Pagmamahal? Nakakain ba ang pagmamahal? Mababayaran ba niya ng kuryente at tubig? Maswerte ka at kinuha na si Kiara ni Roberto. Doon, reyna siya.
Dito sa'yo katulong siya sa hirap. Umalis ka na sa bahay na ito bago ko pa ipatapon ang mga gamit mo sa kalsada. Sa gitna ng sigawan, isang tunog ng pag-vibrate ang nanggaling sa bulsa ni Andres. Ang kanyang lumang cellphone na may basag na screen ay umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa pang-apat na pagkakataon sa umagang yon, hindi niya ito sinagot. Ibinalik niya ang gadget sa bulsa. Ang kanyang isip ay naglalayag sa ibang direksyon, habang ang mga panglalait ni Aling Rosa ay nagpapatuloy. May isang sandali ng katahimikan nang mapansin ni Andres ang isang maliit na bata sa kabilang bakod. Ang anak ng kanyang kapitbahay na si Lito. Ang bata ay nakatingin sa kanya. May hawak na pirasong tinapay at tila nagtatanong kung bakit pinapagalitan ng kanyang paboritong guro. Doon, nadama ni Andres ang pinakamasakit na bahagi ng lahat, ang mawalan ng dangal sa harap ng mga taong naniniwala sa kanya. Sige po, Aling Rosa, aalis na ako. Mahinang sabi ni Andres. Ang kanyang boses ay hindi nanginig, ngunit ang bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang puso na tuluyan ng bumitaw. Huwag po kayong mag-alala. Ang lahat ng kinuha ko at ang lahat ng sinasabi ninyong utang ko ay babalik sa inyo sa paraang hindi ninyo inaasahan. Talaga lang ha? Baka sa susunod na makita kita, nanlilimos ka na sa tapat ng ospital ni Roberto. Huling hirit ng matanda bago ito tumalikod at pumasok sa loob, iniwang nakabukas ang pinto bilang tanda ng pagpapalayas. Naiwan si Andres sa gitna ng initan, hawak ang kanyang isang bag ng mga libro at ilang pirasong damit. Sa kanyang paglalakad, palayo sa bahay na naging saksi ng kanyang mga pangarap, muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong ito, sinagot na niya ito. Hello? Ang kanyang boses ay paos at puno ng kapaguran. Chairman Andres, sa wakas ay sumagot din kayo. Nakahanda na ang lahat ng papeles para sa paglilipat ng Villanueva Group sa inyong pangalan. Ang inyong helicopter ay maghihintay sa itinakdang lugar bukas ng umaga. Kailangan na po kayong makita ng Board of Directors. Ang boses sa kabilang linya ay formal at puno ng paggalang. Isang malaking kaibahan sa mga boses na narinig niya kanina. Huminto si Andres sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho. Isang katanungan ang bumalot sa kanyang diwa. Kapag nakuha ko na ang kapangyarihang kaya silang luhurin, magagawa ko pa rin bang kilalanin ang lalaking nangarap lang ng isang simpleng buhay? Ang hangin ay umihip ng malakas, tila sumasagot sa kanyang katanungan, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay unti-unting nilalamon ng paparating na gabi. Sir Andres, pasensya na po kayo, pero kailangan na nating tapusin ang inyong serbisyo sa pararalang ito simula ngayong araw. Ito ang direktiba mula sa board at wala na kaming magagawa pa. Ang boses ng punong guro ay tila isang malamig na hanging dumaan sa silid, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam sa loob ng dibdib ni Andres. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang dating silid-aralan, kung saan ang amoy ng heso at lumang papel ay naging bahagi na ng kanyang hininga sa loob ng 5 taon. Sa kanyang harap, ang mga luma at gasgas na upuang kahoy na siya mismo ang nagkumpuni gamit ang sariling pera ay tila nakatingin sa kanya ng may lungkot. Ang bawat sulok ng silid na ito ay saksi sa kanyang mga pangarap para sa mga batang tanging edukasyon lamang ang sandata laban sa kahirapan. Dahan-dahang inilapag ni Andres ang hawak niyang eraser sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Hindi titigil si Roberto hanggat hindi siya nakikitang gumagapang sa lupa, hanggat hindi nawawala ang huling piraso ng kanyang dangal. Habang nagliligpit siya ng kanyang mga gamit, isang maliit na anino ang sumulpot sa pintuan. Si Junjun, ang kanyang pinakamahirap na estudyante, ay nakatayo doon na may hawak na isang pirasong Crayola. Teacher Andres, totoo po ba ang sabi nila? Hindi na po ba kayo magtuturo sa amin?
Sino na po ang tutulong sa akin kapag hindi ko mabasa ang mga salita? Ang tanong ng bata ay tila isang matulis na karayom na tumagos sa puso ni Andres. Lumuhod siya upang mapantayan ng bata. Pilit na itinatago ang pait sa kanyang mga mata. Junjun, kahit wala na si teacher dito, huwag mong kakalimutan ang lahat ng pinag-aralan natin, ha? Ang katalinuhan ay kayamanang hindi mananakaw ni numan. Inabot ni Andres ang kanyang bulsa at kinuha ang huling barya na natira sa kanyang pitaka, ang perang pambili sana ng kanyang hapunan, at inilagay ito sa maliit na palad ng iyang bata. Ipambili mo ito ng gatas, Junjun. Pangako mo sa akin, mag-aaral ka ng mabuti. Salamat po, Sir Andres. Kayo po ang pinakamabuting tao na kilala ko. Sabi ng bata bago ito tumakbo palayo. Naiwang mag-isa si Andres, tinitingnan ang kanyang anino sa semento. Doon siya nakaramdam ng isang presensya sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Maria, ang kapwa niya guro na palaging tahimik at matipid kung ngumiti. Hawak ni Maria ang isang maliit na supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Sir Andres, I brought you some food. Alam kong simula kagabi ay hindi ka pa kumakain. Mahinang sabi ni Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Isang uri ng tingin na hindi kailanman ibinigay ni Kiara sa kanya. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Maraming naniniwala sa'yo, kasama na ako roon. Bakit, Maria? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong naghahangad lang ng simple at tapat na buhay? Tanong ni Andres, ang kanyang boses ay paos at puno ng pagod. Lumapit si Maria at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Andres. Ang dampi ng kanyang palad ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na unos. Minsan, kailangang gumuho ang lahat para mabuo ang isang bagay na mas matibay. Naniniwala ako na may mas malaking plano para sa iyo, Andres. Hindi ka nilikha para lang tapakan ng mga taong tulad nila. Nagkatinginan ang dalawa sa loob ng ilang sandali. Sa gitna ng katahimikan ng silid-aralan, naramdaman ni Andres ang isang kakaibang tibok sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. The private transport is waiting at the school gate. It's time, Chairman. Dahan-dahang binitawan ni Andres ang hawak niyang bag. Tumingin siya kay Maria, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Maria. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo, pero kailangan ko nang harapin ang tadhana na matagal ko nang tinatakasan. Paglabas ni Andres sa gate ng paaralan, isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay. Napapalibutan ng mga lalaking naka-Amerikana. Ang lahat ng mga guro at magulang na nandoon ay napahinto sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay dilat sa pagkagulat. Mula sa loob ng sasakyan, pumaba ang isang matandang lalaki na may hawak na gintong tungkod. Handa na po ba kayong bawiin ang inyong trono, Chairman Villanueva? Malakas na tanong ng matanda na narinig ng lahat ng mga tao sa paligid. Lumingon si Andres sa huling pagkakataon sa gusali ng paaralan, doon sa bintana, kung saan nakatingin si Maria ng may pagtataka. Isang katanungan ang naiwan sa hangin. Tila isang mitya na handa nang magpaalab ng isang malaking sunog. Kapag nalaman na ng buong bayan kung sino talaga ako, sino kaya sa kanila ang matitirang nakatayo sa tabi ko? At sino ang luluhod para humingi ng tawad? Sumakay si Andres sa sasakyan nang hindi lumilingon. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila naging hudyat ng pagtatapos ng isang yugto ng kanyang buhay at pagsisimula ng panibagong kabanata. Sa likod niya ay naiwan ang mga taon ng pagtitiis, pagdududa, at mga pagkakataong hindi siya nabigyan ng pagkakataong marinig. Sa harap naman niya ay isang landas na puno ng mga hamon, katotohanan, at mahihirap na desisyong kailangan niyang harapin. Habang umaandar ang sasakyan, tahimik siyang tumingin sa bintana.
Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit malinaw ang isang bagay. Ang mga pangyayaring darating ay magbabago sa buhay ng maraming tao at maglalantad ng mga katotohanang matagal nang nakatago. Hindi ang kislap ng ginto ang magbibigay sa iyo ng tunay na halaga, Andres, kundi ang paraan mo ng paghawak sa kapangyarihang ito nang hindi nawawala ang iyong kaluluwa. Ang mga huling salita ng kanyang lola ay tila isang alingawngaw na bumabalot sa napakalawak at napakatahimik na silid ng mansyon ng mga Villanueva. Nakatayo si Andres sa gitna ng marangyang silid kung saan ang bawat muebles ay gawa sa mamahaling nara at ang mga kurtina ay yari sa pinakamakinis na sutla. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaang nakapaligid sa kanya, ang tanging bagay na mahalaga para kay Andres ay ang lumang baul na kahoy na nasa kanyang paanan, ang tanging alaala na dinala niya mula sa kanyang barong-barong sa Laguna. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga kamay na mayroon pa ring bakas ng alikabok mula sa paaralan at putik mula sa kalsada ay dahan-dahang hinaplos ang magaspang na ibabaw ng baul. Ang tunog ng pagpihit ng lumang susi sa kinalawang na kandado ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Sa bawat pagbukas ng takip, ang amoy ng luma at tuyong bulaklak ay humalo sa hangin, nagdadala ng mga gunitang puno ng pighati at pag-ibig. Sa loob ng baul, hindi mga alahas o pera ang unang bumungad sa kanya. Isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy, isang kupas na litrato ng kanyang lola na nakangiti, at isang makapal na sobreng kulay kape na selyado ng pulang wax. Sa ibabaw ng sobre ay may nakasulat na mga salita sa sulat kamay na kilalang kilala ni Andres. Para sa aking apo, sa araw na mapagtanto mong ang kababaang loob ay may hangganan. Nang buksan ni Andres ang sobre, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat dokumentong kanyang nababasa. Hindi lamang pala siya isang tagapagmana ng pera. Siya ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng paaralang nagpaalis sa kanya. Siya ang nagmamay-ari ng kumpanyang pinagkakautangan ng pamilya ni Roberto. At higit sa lahat, hawak niya ang isang kasunduan na nilagdaan ng ama ni Roberto. Maraming taon na ang nakalilipas, isang kasunduan na maaaring magpabagsak sa buong reputasyon ng lalaking umagaw kay Kiara. Naramdaman ni Andres ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagtitimpi, ay tila isang bulkang dahan-dahang nagbabaga. Naalala niya ang mukha ni Kiara nang itapon nito ang kanyang pilak na singsing. Naalala niya ang mapanguyam na tawa ni Aling Rosa. Bawat hapdi, bawat paghamak, at bawat patak ng ulan sa kanyang mukha noong gabing iyon ay muling nagbalik ng mas matindi. Kinuha niya ang rosaryo at mahigpit itong hinawakan hanggang sa bumaon ang mga butil nito sa kanyang palad. Ang sandali ng pagkilala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan sa gitna ng kanyang pag-iisa. Sa gitna ng karangyaan, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa simpleng buhay na sana ay sapat na kung hindi lang naging sakim ang mga tao sa paligid niya. Lola, sinubukan ko. Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-iyak at paninindigan. Sinubukan kong mamuhay ng tahimik. Sinubukan kong intindihin sila. Pero tila ang mundo ay hindi nakikinig sa bulong ng isang taong walang boses. Ngayon, hahayaan ko silang marinig ang dagundong ng aking pagbabalik. Isang maliit na bagay sa ilalim ng baul ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang gintong susi na may nakaukit na titik V at isang maliit na logo na pamilyar sa kanya. Nanlamig ang kanyang mga daliri nang mapagtanto niya kung ano ang binubuksan ng susing iyon. Ito ang susi sa isang lihim na vault sa ilalim ng mansyon kung saan nakatago ang mga ebidensya ng isang madilim na transaksyon na kinasangkutan ng pamilya Mendoza at mga ninuno ni Roberto. Tumayo si Andres. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng isang abang guro na nakayuko. Tumingin siya sa malaking salamin sa silid.
Ang lalaking nakikita niya ay may parehong mukha, ngunit ang mga mata nito ay wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Mayroon na itong talas ng isang taong handang maningil sa bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang tinititigan ang gintong susi. Kung ang susi na ito ang wawasak sa pamilya ni Kiara, itutuloy ko ba ito para sa aking katarungan? O itatago ko ito para sa huling piraso ng pag-ibig na natitira sa aking puso? Habang iniisip ito, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang sekretaryo ay pumasok ng may dalang balita. Chairman, may masamang balita po mula sa Laguna. Si Roberto ay nagpaplano ng ibenta ang lupang kinatatayuan ng paaralan para gawing isang luxury mall. At ang masakit po rito, ginamit niya ang pangalan ninyo bilang garantiya sa bangko sa pamamagitan ng isang palsipikadong dokumento. Ang mga mata ni Andres ay tila nagliyab sa galit. Ang kanyang huling pag-aalinlangan ay naglaho na parang usok. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na, at ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Ihanda ang lahat ng papeles. Ang boses ni Andres ay malamig pa sa yelo. Bukas, babalik tayo sa Laguna. Pero hindi na bilang isang guro na humihingi ng awa, kundi bilang may-ari ng bawat hininga ng kanilang negosyo. Naiwan ang lumang baul na bukas sa gitna ng silid. Ang rosaryo ng kanyang lola ay nakapatong sa ibabaw ng mga dokumentong wawasak sa lahat ng mapagmataas. Ang gabi ay malalim na, ngunit para kay Andres, ang liwanag ng paghihiganti ay kasisimula pa lamang magningning. Tingnan mo ang kislap ng mga batong ito, Kiara. Ito ang buhay na nararapat sa iyo, hindi ang luma at amoy tiyok na buhay na ibibigay sana ng gurong iyon. Ngayon, reyna ka na ng Laguna. Ang boses ni Aling Rosa ay punong-puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang kanyang anak sa harap ng malaking salamin. Si Kiara ay suot ang isang mamahaling wedding gown na yari sa pinakamahal na tela na pinalalamutian ng mga kristal na kumikinang sa bawat galaw ng kanyang katawan. Sa loob ng marangyang butik na yon, ang halimuyak ng mamahaling pabango ay tila lumulunod sa anumang alaala ng kahirapan na iniwan nila sa Laguna. Ang bawat ngiti ni Kiara ay puno ng pagtatagumpay. Tila ba ang bawat kristal sa kanyang damit ay isang patunay na tama ang kanyang desisyong iwan si Andres sa putikan. Salamat, Ma. Sa wakas, hindi ko na kailangang mag-alala kung may pambili ba tayo ng ulam bukas o kung mapuputulan ba tayo ng kuryente. Sagot ni Kiara habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang maliit na anino ng pag-aalinlangan na pilit niyang itinutulak palayo. Pero Ma, sigurado ba si Roberto sa mga proyekto niya? Sabi niya, malapit na raw maaprubahan ng mall sa tapat ng eskwelahan. Siyempre naman, isang tanyag na doktor si Roberto at may mga koneksyon sa itaas. Paniniguro ni Aling Rosa habang inaayos ang laylayan ng gown. At alam mo ba ang pinakamasarap na bahagi? Ipinadala ko na ang imbitasyon sa kasal ninyo kay Andres. Gusto kong makita niya kung gaano kalayo ang narating mo habang siya ay nananatili ang nakabaon sa alikabok ng kanyang mga libro. Sa kabilang bahagi ng butik, pumasok si Roberto na may hawak na isang baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng tagumpay, ngunit ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa kanyang cellphone na kanina pa tahimik na umiilaw sa loob ng kanyang bulsa. May mga tawag mula sa bangko na pilit niyang iniiwasan at ang mga dokumentong palsipikado na ginamit niya gamit ang pangalan ni Andres bilang garantiya ay tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Ngunit sa harap ni Kiara, nanatili siyang matikas. Don't worry, my queen, everything is under control. Sabi ni Roberto sabay halik sa kamay ni Kiara. Ibinigay ko na rin ang utos na tuluyan ng gibain ng lumang bahay na inuupahan ni Andres. Wala nang bakas ang nakaraan ang dapat manatili sa buhay mo. Samantala, sa isang simpleng karinderya malapit sa lumang paaralan, nakaupo si Andres.
Suot niya ang kanyang lumang polo na kupas na ang kulay. Tahimik siyang kumakain ng simpleng tanghalian nang isang bata ang lumapit sa kanya at iniabot ang isang puting sobreng may gintong tatak. Dahan-dahang binuksan ni Andres ang sobre. Ang bawat salitang nakasulat sa imbitasyon ay tila mga hiyaw ng pang-uuyam. Sa loob nito, may isang maliit na sulat kamay na galing kay Kiara. Sana ay makahanap ka na ng mas magandang trabaho upang makaangat ka naman sa buhay. Huwag kang mag-alala. Malugod kang tinatanggap sa aming kasal bilang isang alaala. Naramdaman ni Andres ang pait sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa matinding pagkagulat sa kung gaano kabilis makalimot ang isang tao sa dangal kapalit ng material na bagay. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa papel hanggang sa magusot ito. Ang sandali kung saan ang huling hibla ng kanyang awa para kay Kiara ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang babala ng isang darating na unos. Dahan-dahan niyang itinupi ang imbitasyon at inilagay ito sa ilalim ng kanyang lumang Biblia. Tumingin siya sa malayo kung saan tanaw ang bundok ng Laguna. Sa kanyang isip, muling naglaro ang mga ebidensya mula sa baul ng kanyang lola. Alam niya na ang lupang ipinagmamalaki ni Roberto ay pagmamay-ari niya at ang bawat sentimong ginagamit ni na Kiara sa kasal na ito ay mga utang na sa kanya rin magtatapos. Gusto ninyo ng alaala? Bulong ni Andres sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Ibibigay ko sa inyo ang isang alaalang hindi ninyo kailanman malilimutan hanggat kayo ay nabubuhay. Isang katanungan ang naiwan sa hangin habang pinapanood ni Andres ang mga tao sa paligid. Sino ang tunay na bulag? Ang taong walang pera? O ang taong mayaman sa paningin ngunit baon sa kasinungalingan? Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay tumunog sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang sekretaryo ang tumatawag. Chairman, nakuha na namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga utang ni Roberto. Isang salita mo lang at mawawala ang lahat ng kislap na suot nila ngayon. Wag pa, sagot ni Andres habang tumatayo at iniiwan ang imbitasyon sa ibabaw ng mesa. Hayaan nating marating nila ang rurok ng kanilang kaligayahan sa araw ng kasal dahil doon ko sila hihilahin pababa sa kailaliman ng katotohanan. Ang hangin ay umihip ng malakas. Nililipad ang ilang tuyong dahon sa paanan ni Andres habang ang anino ng kanyang paghihiganti ay dahan-dahang bumabalot sa buong bayan ng Laguna. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Andres. Kahit talikuran ka ng buong bayan, may isang taong naniniwala sa tibay ng iyong puso. Ang boses ni Maria ay parang isang banayad na haplos ng hanging amihan sa gitna ng nagbabagang init ng Laguna. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na dampa kung saan pansamantalang nanunuluyan si Andres matapos siyang palayasin ni Aling Rosa. Hawak ni Maria ang isang basket na may lamang bagong luto na kakanin at isang thermos ng mainit na tsa. Ang kanyang simpleng suot na bestidong bulaklakin ay tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng buhay ni Andres. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Andres mula sa kanyang pagkakaupo sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagod at plano ng paghihiganti, ay tila lumambot nang makita ang tapat na pag-aalala sa mukha ng dalaga. Sa loob ng 5 taon, si Kiara ang sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon lang niya napagtanto na may isang Maria na laging nasa gilid, tahimik na nagmamasid at handang umalalay nang walang hinihintay na kapalit. Bakit mo ginagawa ito, Maria? Mahinang tanong ni Andres. Alam mo naman ang sabi-sabi sa labas. Ako ang gurong nagnakaw, ang lalaking iniwan dahil walang kwenta. Hindi ka ba natatakot na madamay sa kahihiyan ko? Lumapit si Maria at naupo sa kabilang dulo ng bangko. Sapat lang ang layo upang maramdaman nila ang init ng presensya ng isa't isa. Ang bango ng kanyang buhok
na amoy sampagita ay humalo sa amoy ng tuyong damo sa paligid. Ang mga tao, Andres, ay nakatingin lang sa kung ano ang kislap na nakikita ng kanilang mga mata. Pero ang puso, hindi yan nadadaya ng kahit anong ginto. Nakita ko kung paano mo pagsilbihan ang mga bata. Nakita ko ang iyong pagtitimpi. Ang taong may maruming budhi ay hindi kayang tumitig ng diretso sa mata ng isang bata na tulad ng ginagawa mo. Isang sandali kung saan naramdaman niya na sa kabila ng kanyang pagtatago, sa likod ng maskara ng kahirapan, may isang kaluluwang nakakita sa kanyang tunay na anyo. Hindi dahil sa kanyang bilyonaryong titulo, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang iniabot ni Maria ang kanyang kamay at pinunasan ang mantsa ng alikabok sa pisngi ni Andres. Ang bawat daliri ni Maria ay tila may dalang kuryenteng nagpabilis sa tibok ng puso ng lalaki. Ang kanilang mga mata ay nagkatagpo at sa loob ng ilang segundong tila tumigil ang mundo na wala ang galit ni Andres. Ang tanging naramdaman niya ay ang banayad na paghinga ni Maria at ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Andres! Bulong ni Maria. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang kabutihan mo. Kung ano man ang pinaplano mo para sa kasal ni Kiara, gawin mo yon para sa katarungan, hindi para sa puot. Nabigla si Andres. Tila nabasa ni Maria ang bagyong naglalaro sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Maria na nasa kanyang pisngi. Ang init ng palad ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng kahit anong pera sa bangko. Pangako, Maria, sagot ni Andres. Ang kanyang boses ay puno ng paninindigan. Gagawa ako ng tama, pero kailangan kong tapusin ang lahat ng ito upang wala ng ibang taong masaktan ng kanilang kasakiman. Nagpatuloy ang kanilang tahimik na pag-uusap sa ilalim ng nagkukuplayang mga bituin. Ikinuwento ni Maria ang kanyang mga pangarap para sa mga bata sa paaralan, habang si Andres naman ay nakikinig ng may malalim na paghanga. Sa gabing iyon, naramdaman ni Andres ang tinatawag na kilig. Isang pakiramdam na mas malalim kaysa sa bata at mababaw na pag-ibig niya noon kay Kiara. Ito ay pag-ibig na nagmumula sa pag-unawa at paghilom. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalapit, isang madilim na anino ang nagmamasid mula sa malayo. Isang tauhan ni Roberto ang kumuha ng litrato sa kanilang pagiging malapit. Isang katanungan ang naiwan sa puso ni Andres nang magpaalam si Maria. Karapat dapat ba akong mahalin ng isang tulad niya ngayong ang mga kamay ko ay nakahanda ng magpabagsak ng isang pamilya? Habang naglalakad si Maria palayo, muling tiningnan ni Andres ang gintong susi sa kanyang bulsa. Ang kislap nito ay tila isang paalala na ang bukas ay hindi lamang tungkol sa kanyang paghihiganti, kundi tungkol din sa pagprotekta sa nag-iisang babaeng naniwala sa kanya sa gitna ng kanyang pagkawasak. Hindi ko hahayaang madamay ka sa gulo ko, Maria, bulong ni Andres sa hangin. Pero hinding-hindi ko rin hahayaang tapakan nila ang mga taong mahal ko. Akala mo ba ay napakabait mong guro, Maria? Pero sa likod ng iyong mga banal na salita, natuklasan din namin ang iyong tunay na kulay. Nakikipagkita ka sa isang magnanakaw, sa isang lalaking itinakwil ng lipunan dahil sa kawalan ng dangal. Ang boses ni Roberto ay umalingaw-ngaw sa loob ng faculty room ng paaralan. Tila isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan ng hapon. Hawak niya ang mga litratong kinuha ng kanyang tauhan, mga larawan ni na Andres at Maria na magkasama sa ilalim ng puno ng mangga, nagkakatitigan at magkahawak ang kamay. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Roberto, ang mga ibang guro ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga at pagtataka. Nakatayo si Maria sa gitna ng silid, hawak ang mga papel na susulatan sana ng mga araralin para sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang mukha ay namumutla
Ngunit ang kanyang likod ay nanatiling tuwid. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, tila ba ang bawat titig ng kanyang mga kasamahan ay mga palasong tumatagos sa kanyang pagkatao. Ang bawat pangarap niya para sa paaralang ito ay tila uent-unting naglalaho sa harap ng malupit na akusasyon ni Robert. Dr. Roberto, wala kaming ginagawang masama ni Sir Andres. Ang boses ni Maria ay mahina, ngunit may paninindigan. Siya ay isang mabuting tao. At ang mga litratong yan ay walang ibang ipinapakita, kundi ang pagsuporta sa isang kaibigang dumaranas ng hirap. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Roberto habang itinapon niya ang mga litrato sa ibabaw ng mesa ni Maria. Kaibigan o kasabwat. Alam ng lahat na si Andres ay tinanggal dahil sa anomalya sa pondo. At ikaw, bilang isang huwarang guro, ay mas piniling kumampi sa isang kriminal. Ano ang sasabihin ng mga magulang ng mga estudyante mo kapag nalaman nilang ang kanilang anak ay tinuturuan ng isang babaeng walang moralidad? Ito ang mura ng katotohanan. Isang sandali kung saan ang kabutihan ay binaluktot upang magmukhang kasalanan. Sa labas ng pintuan, hindi sinasadyang narinig ni Andres ang lahat. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga kuko. Ang bawat salita ni Roberto laban kay Maria ay mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya mula kay Kiara. Ang galit na pilit niyang tinitimpi ay tila isang malaking alon na handa nang sumunggab sa lahat. Dahan-dahang pumasok si Andres sa silid. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Roberto, isang tinging puno ng talas at kapangyarihan na hindi kailanman nakita ng sinuman sa isang abang guro. Bitawan mo ang mga salitang yan, Roberto. Ang boses ni Andres ay malalim at nakapanginginig. Huwag mong idamay ang isang inosenteng tao sa galit mo sa akin. Ang pagiging duwag mo ay nakakasuka na. Duwag. Tumawa si Roberto ng malakas, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata nang makita ang kakaibang aura ni Andres. Ako ang may-ari ng ospital na nagbibigay ng donasyon sa paaralang ito. Ako ang boses ng katotohanan dito. At ikaw, isang basurang pinulot sa kalsada. Umalis ka na sa bayang ito, Andres. Isama mo na ang babaeng ito bago ko pagawing impyerno ang buhay ninyong dalawa. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Andres kay Maria. Sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang kinuha ang mga papel na hawak ng dalaga at inilagay ang mga ito sa mesa. Isang maliit na kilos ng pagprotekta na nagpapakita na hindi niya hahayaang mag-isa si Maria sa gitna ng unos. Ang kanyang paghawak sa kamay ni Maria ay hindi na lamang pagpapakita ng pagmamahal, kundi isang sumpa na siya ang magiging kalasag nito. Huwag kang matakot, Maria, bulong ni Andres. Sapat lang para marinig nito. Ang mga asong malakas kumahol ay ang mga asong walang tunay na pangil. Tumingin si Andres kay Roberto nang may nakakakilabot na ngiti. Roberto, baka gusto mong tingnan ang iyong bank account bago ka magpatuloy sa paninira. Baka sa pag-uwi mo mamaya, hindi mo na pagmamay-ari kahit ang suot mong sapatos. Napakunot ang noo ni Roberto. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ano ang sinasabi mo? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Sagot ni Andres habang inaalalayan si Maria palabas ng faculty room, iniwang nakatulala ang lahat. Paglabas nila sa paaralan, isang itim na van ang huminto sa tapat nila. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana at iniabot ang isang itim na folder kay Andres. Chairman, nakuha na po namin ang utos mula sa korte. Ang ospital at lahat ng ari-arian ni Roberto ay nasa ilalim na ng sequestration simula bukas ng umaga. Naramdaman ni Andres ang bigat ng folder sa kanyang kamay. Ito ang sandata na wawasak sa lahat ng mapagmataas. Ngunit habang tinitingnan niya si Maria, na kasalukuyang umiiyak ng tahimik, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang kanyang paghihiganti ay nagsisimula
nang magkaroon ng collateral damage. Andres, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Maria sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sino ka ba talaga? Isang katanungan ang naiwan sa puso ni Andres habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Kapag nalaman na ni Maria ang buong katotohanan, matatanggap pa ba niya ang isang lalaking may kakayahang magpabagsak ng isang buhay sa isang pitik lang ng daliri? O matatakot ba siya sa kapangyarihang hawak ko? Ang cliffhanger ng buhay ni Andres ay hindi na lamang tungkol sa kanyang yaman, kundi sa kung paano niya isasalba ang natitirang tiwala ng nag-iisang babaeng naniwala sa kanya noong siya ay wala pang kahit ano. Isuot mo yan, Kiara. Ito ang gown na hindi kailanman mabibili ng isang taong tulad ni Andres kahit magturo siya hanggang sa dulo ng mundo. Ngayon, makikita ng lahat na ikaw ang pinakamagandang reyna sa balat ng lupa. Ang boses ni Aling Rosa ay punong-puno ng halakhak at pagmamalaki habang inaayos ang mahabang laylayan ng puting gown ni Kiara. Ang loob ng silid-bihisan ng simbahan ay amoy mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango. Isang kapaligirang napakalayo sa alikabok ng paaralan na kinagisnan ni Andres. Sa labas, ang tunog ng malalaking kampana ng simbahan ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Tila isang hudyat na ang bawat pangarap na binuo ni Andres sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng lalamunin ng limot. Habang tinitingnan ni Kiara ang kanyang sarili sa salamin, isang kakaibang kirot ang dumaan sa kanyang dibdib. Ang gown na suot niya ay mabigat, hindi dahil sa mga kristal na nakatahi rito, kundi dahil sa bawat hakbang niya ay tila tinatapakan niya ang anino ng lalaking minsan ay naging mundo niya. Ngunit bawat sulyap niya kay Roberto na nakatayo sa dulo ng pasilyo, suot ang isang marangyang Amerikana, ay sapat na upang patigasin ang kanyang puso. Ito ang kailangan ko. Bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paghawak sa buke ng mga puting rosas. Sa kabilang dulo ng simbahan, sa pinakahuling hilera ng mga upuang kahoy, nakaupo ang isang lalaking halos hindi napapansin ng sinuman. Si Andres ay suot ang kanyang pinakamagandang barong, isang lumang barong na gawa sa pinong pinya, ang tanging pamana ng kanyang lola na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa altar. Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim at nakatutulig na katahimikan. Ito ang kanyang maling bituin, ang sandali kung saan ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging barya-barya na lamang sa paningin ng mundo. Sa kanyang bulsa, mahigpit niyang hawak ang rosaryo ng kanyang lola. Nararamdaman niya ang bawat butil nito na tila ba nagbibigay sa kanya ng lakas upang manatiling nakatayo sa gitna ng kanyang sariling pagkawasak. Sa bawat yabag ng mga bisitang dumating, nararamdaman ni Andres ang pagliit ng kanyang mundo hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang kanyang dangal. Sa labas ng simbahan, isang kakaibang ingay ang nagsimulang gumambala sa solemnidad ng okasyon. Ang tunog ng malalakas na makina ng mga itim na sasakyan na sunod-sunod na huminto sa harap ng simbahan ay kumuha ng atensyon ng lahat. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Sino ang mga panauhing ito na hindi nakalista sa imbitasyon? Sino ang mga lalaking naka-Amerikana na may mga mukhang tila kinuha mula sa pahina ng mga pahayagan tungkol sa ekonomiya? Roberto, anong nangyayari? Tanong ni Aling Rosa nang makita ang pagkabalisa sa mukha ng kanyang magiging manugang. Si Roberto ay pawis na pawis. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang relo at sa pintuan ng simbahan. Alam niya na ang bawat minutong lumilipas ay isang minutong papalapit sa kanyang katapusan. Ang mga utang na ginamit niya para sa kasal na ito, ang mga palsipikadong dokumentong ginamit niya sa ilalim ng pangalan ni Andres ay tila mga aninong nagsisimula na siyang sakalin. Wala ito, ma. Baka mga kaibigan ko lang mula sa Maynila. Pilit na sagot ni Roberto. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang tumayo si Andres mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang bawat kilos
ay puno ng pormalidad at bigat. Sa gitna ng pasilyo, sa harap ng lahat ng mga mapanghusgang mata, naglakad siya patungo sa harapan. Hindi siya nakayuko. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pag-angkin sa bawat sentimetro ng lupang tinatapakan niya. Ang sandali kung saan ang abang guro ay naging isang hari sa paningin ng mga nakakakilala sa kanya. Nang makalampas siya sa hilera ni Kiara at Roberto, isang malamig na simoy ng hangin ang pumasok sa loob ng simbahan, tila isang hudyat ng pagdating ng isang unos. Andres, anong ginagawa mo rito? Pagalit na bulong ni Kiara nang dumaan ang lalaki sa kanyang tabi. Hindi ba't sinabi ko sa iyong huwag kang magpapakita? Hindi lumingon si Andres. Sa halip, dire-diretso siyang lumapit sa mga bagong dating na mga banyaga at kilalang negosyante. Sa gitna ng lahat, ang pinakamatandang negosyante ay lumapit kay Andres at yumukod ng malalim. The papers are ready, Chairman Villanueva. Your orders have been executed. Starting this second, every asset owned by the person standing beside the altar is now under your name. Ang boses ng matanda ay narinig ng lahat, sapat na upang maging bato ang bawat taong naroroon. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi. Ang kaba sa dibdib ni Kiara ay naging isang matinding takot. Tumingin siya kay Andres at doon niya nakita ang isang lalaking hindi niya kailanman nakilala. Isang lalaking may kapangyarihang bumili sa kanyang buong buhay nang hindi man lang kumukurap ang mga mata. Sino ka ba talaga, Andres? Ang tanong ni Kiara ay lumabas na lamang bilang isang mahinang hikbi. Isang katanungan ang naiwan sa puso ng lahat habang ang mga helicopter ay nagsisimulang lumipad sa itaas ng simbahan. Ang tunog ng kanilang mga elisi ay tila isang malakas na kulog na nagbabadya ng pagtatapos ng isang huwad na pangarap. Kapag ang lahat ng kislap ay naglaho at ang lahat ng yaman ay naging abo, sino ang matitirang tapat at sino ang luluhod sa paanan ng katotohanan? Cliffhanger. Isang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok sa simbahan at lumapit kay Roberto. Hawak ang isang warrant of arrest sa gitna mismo ng pagdiriwang. Dr. Roberto Mendoza, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto dahil sa kasong falsification of public documents at malakihang estafa. Sumama ka sa amin ng mahinahon upang hindi na lumala ang gulo sa loob ng bahay ng Diyos. Ang boses ng opisyal ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng pangarap ni Roberto. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi. Tila bawat hininga ng mga bisita ay tumigil. Ang marangyang altar, na dapat sana ay saksi sa isang sumpaan ng pag-ibig, ay naging entablado ng isang malaking kahihiyan. Si Roberto, na kanina lang ay nakatayo ng may pagmamayabang, ay tila isang kandilang unti-unting natutunaw sa harap ng batas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin sa mga pulis at kay Andres. Hindi maaari ito. May maling nangyayari. Ako ay isang doktor. May reputasyon ako. Ang sigaw ni Roberto, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng takot. Andres, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Ikaw ang nagnakaw ng aking mga dokumento. Dahan-dahang humakbang si Andres patungo sa gitna, sa pagitan ni Kiara at Roberto. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng dignidad, isang kaibahan sa hysterical na reaksyon ng lalaking nasa harap niya. Tumingin siya kay Roberto nang may halong awa at paninindigan. Hindi ko kailangang magnakaw ng kahit ano mula sa iyo, Roberto. Ang lahat ng ginamit mong garantiya para sa kasal na ito, ang lupain, ang ospital, at maging ang pangalang ipinagmalaki mo, ay nakapangalan sa Villanueva Group. At gaya ng narinig mo, ang Villanueva Group ay pagmamay-ari ko na. Napasinghap ang lahat. Si Aling Rosa ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa sahig ng simbahan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagkabigla. Si Kiara naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang bouquet ng mga puting rosas
ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga kamay, nagkakalat ng mga talulot sa malamig na sahig. Tumingin siya kay Andres, ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungang hindi mabigkas. Ang lalaking itinuring niyang basura ay ang mismong taong may-ari ng mundong pangarap niyang pasukin. Andres, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Kiara, isang mahinang hikbi na puno ng pagsisisi. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaang magmukha akong tanga sa harap ng lahat? Ang sandali kung saan ang sakit ng nakaraan ay hinarap niya ng walang halong galit. Lumapit siya kay Kiara, sapat lang ang layo upang maamoy ang pabango nitong dati ay kanyang kinahuhumalingan. Sinabi ko sa iyo noon, Kiara, na sapat na ang pag-ibig ko para sa atin. Pero mas pinili mong tumingin sa kislap ng ginto kaysa sa tapat kong puso. Hindi ko itinago ang yaman ko. Itinago ko ang titulong alam kong magiging hadlang sa pagkilala sa tunay mong pagkatao. At ngayon, nakita ko na ang sagot. Kinuha ni Andres mula sa kanyang bulsa ang maliit na singsing na pilak na dati ay itinapon ni Kiara sa putikan. Malinis na ito ngayon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng simbahan. Inilagay niya ito sa palad ni Kiara. Ito ang halagang itinapon mo, Kiara. Isang pilak na tapat, kapalit ng isang gintong huwad. Marahas na hinila ng mga pulis si Roberto palabas ng simbahan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos na kumakaladkad sa sahig ay tila isang malungkot na pagtatapos sa kanyang paghahari-harian. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-alisan. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nanunumbat sa pamilya Mendoza. Naiwan si Kiara sa gitna ng altar. Suot ang kanyang milyon-milyong halaga ng gown na ngayon ay tila isang kulungang nagpapaalala sa kanyang pagkakamali. Lumingon si Andres at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago siya makalabas, isang matandang lalaki na naka-Amerikana ang lumapit sa kanya at bumulong. Chairman, may isa pa po kaming natuklasan. Ang inyong lola ay hindi lamang nag-iwan ng kayamanan. Mayroon din po siyang iniwang dokumento tungkol sa pamilya ni Kiara. Isang utang na hindi lang pera ang kabayaran, kundi ang mismong dangal ng kanilang angkan. Napatigil si Andres. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa kuryosidad at kaba. Tumingin siya pabalik kay Kiara na ngayon ay nakaluhod na sa gitna ng pasilyo. Umiiyak ng walang humpay sa piling ng kanyang inang nawalan ng malay. Anong lihim ang itinatago ng aking lola tungkol sa pamilya Mendoza? At bakit tila ang kapalaran ay may mas malupit pang plano para sa babaeng minsan kong minahal? Lumabas si Andres sa simbahan, kung saan ang liwanag ng araw ay tila bumabalot sa kanya sa isang bagong simula. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng simbahan ay tila isang hudyat na ang kabanata ng kanyang pagiging abang guro ay tuluyan na ngang natapos, ngunit ang bagyo sa kanyang puso ay kasisimula pa lamang magbago ng direksyon. Ang bawat pilat sa puso ng iyong lola ay may katumbas na pirma mula sa pamilya Mendoza. Hindi lamang pera ang kinuha nila, Andres. Kinuha nila ang dangal ng ating pamilya at ipinagpalit sa isang kasinungalingang nagpayaman sa kanila sa loob ng maraming dekada. Ang boses ni Attorney Castro ay tila isang malamig na agos ng tubig na dumadaloy sa loob ng marangyang library ng mansyon ng mga Villanueva. Nakaupo si Andres sa likod ng malaking mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang dilaw at luma ng dokumento. Doon, nakasaad ang katotohanang mas masakit pa sa pagtatraidor ni Kiara. Ang ama ni Kiara, sa tulong ni Aling Rosa, ay nagnakaw ng malaking pondo mula sa lola ni Andres noong sila ay magkakasosyo pa. Imbes na ipakulong, pinili ng lola ni Andres na patawarin sila dahil sa awa. Ngunit ang kabutihang iyon ay sinuklian nila ng paninirang puri na naging dahilan ng pagkaka-exile ng kanyang lola sa Laguna. Naramdaman ni Andres ang init ng galit na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng mesa. Tila ba gusto niyang durugin ang bawat alaala ng pamilyang iyon.
Ang bawat sentimong ipinang-aral ni Kiara, ang bawat hiyas na isinuot ni Aling Rosa ay galing sa pawis at luhang ninakaw sa kanyang pamilya. Chairman, isang tawag mo lang at sisimulan na namin ang foreclosure sa lahat ng natitirang ari-arian ni Aling Rosa. Mawawalan sila ng matitirhan bago matapos ang linggong ito. Pagpapatuloy ng abogado. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa gitna ng katahimikang ito, narinig ni Andres ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Maria, suot ang kanyang simpleng uniforme ng guro. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala at ang kanyang mga mata ay tila naghahanap sa lalaking dati niyang kasama sa silid-aralan. Andres, mahinang tawag ni Maria. Maaari ba tayong mag-usap? Tumango si Andres at pinapaalis ang abogado. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, lumapit si Maria at naupo sa tapat niya. Ang halimuyak ng sampagitan na dala ni Maria ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanggagalaiting puso ni Andres. Nakita ko ang nangyari sa simbahan, Andres, at narinig ko rin ang mga balita sa buong bayan. Panimula ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Hindi ako naririto para husgahan ang iyong yaman. Naririto ako dahil natatakot ako. Natatakot ako na sa paghahanap mo ng katarungan ay mawala ang lalaking nakita ko sa gitna ng ulan. Ang lalaking may pinakamalinis na puso na kilala ko. Maria, hindi mo naiintindihan, sagot ni Andres. Ang kanyang boses ay paos sa tindi ng emosyon. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa lola ko. Tungkol ito sa lahat ng ninakaw nila sa amin. Karapat-dapat lang silang makaranas ng hirap na naranasan ko. Dahan-dahang hinawakan ni Maria ang kamay ni Andres sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Isang sandali kung saan kailangang pumili ng kanyang puso sa pagitan ng matamis na paghihiganti at ng mapayapang pagpapatawad. Ang paghihiganti ay tila isang apoy, Andres. Masusunog nito ang iyong mga kaaway, ngunit lalamunin din nito ang bahay na iyong tinitirhan. Bulong ni Maria habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Andres. Huwag mong hayaang maging katulad kanila. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita silang gapos ng kahirapan, kundi ang makita ang sarili mong malaya mula sa galit na iyan. Napatitig si Andres kay Maria. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng kanyang kapangyarihan at bilyon-bilyong halaga ng ari-arian ay tila walang saysay sa harap ng simpleng karunungan ng babaeng ito. Ngunit bago pa siya makasagot, isang tauhan ng mansyon ang pumasok ng may pagmamadali. Chairman? Si Kiara Mendoza po ay nasa labas ng gate. Nagmamakaawa po siyang makausap kayo. Sinasabing si Aling Rosa ay inatake sa puso nang malaman ang tungkol sa kaso ni Roberto at ang bantang pagkuha sa kanilang bahay. Naramdaman ni Andres ang muling pag-igting ng kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Maria at nakita niya sa mga mata nito ang hamon ng kanyang sariling pagkatao. Papasukin mo siya, ang maikling tugon ni Andres. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Kiara. Wala na ang kislap ng mga kristal sa kanyang damit. Ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Pagkakita niya kay Andres, agad siyang lumuhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa malamig na marmol. Andres, pakiusap. Parusahan mo na ako sa lahat ng nagawa ko, pero huwag mong kunin ang aming bahay. Ang nanay ko, hindi na niya kakayanin ang mawalan ng tirahan ngayon. Kahit ano, Andres, gagawin ko. Maging katulong mo man ako habang buhay, basta't wag mo lang silang hayaang mamatay sa kalsada. Ang boses ni Kiara ay isang hikbi ng ganap na pagkatalo. Nanatiling nakatayo si Andres, tinititigan ng babaeng minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Tila isang huling pagsubok ng kanyang kaluluwa. Ano ang mas masakit? Ang makita ang kaaway na nagdurusa o ang mapagtanto na wala ng halaga ang iyong tagumpay
Kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng iyong pagiging tao. Cliffhanger. Habang naghihintay ng sagot si Kiara, isang tawag ang dumating kay Andres mula sa ospital. Si Roberto ay nakatakas mula sa kustodya ng mga pulis at ang huli niyang nakitang direksyon ay patungo sa bahay ni Maria. Walang halaga ang lahat ng gintong hawak ko kung ang tanging liwanag ng aking buhay ay mapupundi dahil sa aking paghihiganti. Ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Andres habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan patungo sa Laguna. Ang balita tungkol sa pagtakas ni Roberto ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Iniwan niya si Kiara na nakaluhod pa rin sa sahig ng kanyang mansyon. Ang mga pagsusumamo nito ay naging parang malabong ingay na lamang sa kanyang pandinig. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang foreclosure, ang mga dokumento ng utang o ang dangal ng mga Villanueva. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ni Maria. Ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nahahawakan ng mga kamay. Nararamdaman ni Andres ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababadya ng panganib. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay tila ibig nang bumaon sa balat nito. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang isip, nakikita niya ang mapayapang mukha ni Maria, ang kanyang nangiti na amoy sampagwita, at ang kanyang mga matang puno ng pag-asa. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung ang kabutihan ng dalaga ay magiging kabayaran ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, sa maliit na bahay ni Maria sa Laguna, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang nakapanlulumong tensyon. Ang liwanag ng isang lampara ay tila sumasayaw sa takot, habang anino ni Roberto ay unti-unting lumalaki sa dingding. Ang dating tanyag na doktor ay wala na ang bakas ng karangyaan. Ang kanyang suot na damit ay punit-punit, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa akin. Ang boses ni Roberto ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa. Hawak niya ang isang pirasong kahoy na may mga pako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na makapanakit. Ikaw ang mahalaga sa kanya, hindi ba? Ikaw ang dahilan kung bakit tila bumalik ang kanyang kaluluwa. Kung mawawala ka, mawawala rin ang lahat ng pinaglalaban niya. Nakatayo si Maria sa sulok ng kanyang maliit na kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang sarili. Bagamat nanginginig ang kanyang buong katawan, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Roberto, hindi mo kailangang gawin ito. Ang galit mo kay Andres ay hindi mawawala sa pamamagitan ng pananakit sa iba. Sumuko ka na habang may pagkakataon pa. Isang mapait at baliw na tawa ang pinakawala ni Roberto. Isang tunog na tila mga tuyong dahon na kinakalo sa semento. Pagkakataon? Wala na akong pagkakataon. Ang kumpanya ko, ang pangalan ko, maging ang babaeng akala ko ay akin, lahat ay kinuha ni Andres. Ngayon, kukunin ko rin ang sa kanya. Sa mismong sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pagpreno ng sasakyan sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang ilaw ng sasakyan ni Andres ay tumama sa bintana. Tila isang liwanag na nagmumula sa langit na pilit binabasag ang kadiliman. Marahas na bumukas ang pinto ng bahay, tumama ito sa dingding na lumikha ng isang malakas at nakabibinging iingay sa loob ng maliit na silid. Pumasok si Andres. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang mga mata ay agad na humanap kay Maria. Nang makita niyang ligtas pa ang dalaga, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa kanya. Ngunit agad itong napalitan ng talas nang harapin niya si Roberto. Bitawan mo siya, Roberto. Ang boses ni Andres ay malamig, puno ng awtoridad na hindi kayang baliin ng kahit anong dahas.
Ang laban na ito ay sa ating dalawa lamang. Huwag mong madungisan ang iyong mga kamay ng dugo ng isang taong walang kinalaman sa ating alitan. Andres, bulong ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-ibig. Ang sandali kung saan ang kanyang pagiging bilyonaryo ay binitawan niya upang maging isang simpleng lalaking handang magbuwis ng buhay para sa mahal niya. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, hindi alintana ang panganib. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-angkin sa responsibilidad ng bawat luhang pumatak sa gabing iyon. Gusto mo ng yaman ko? Kunin mo. Gusto mong bawiin ang lahat? Ibibigay ko sa iyo ang bawat sentimo ng Villanueva Group, basta't huwag mo lang siyang sasaktan. Sabi ni Andres, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Roberto. Sa sandaling iyon, ipinakita niya na ang kanyang tunay na yaman ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang kakayahang isakripisyo ang lahat para sa isang Maria. Napatigil si Roberto. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang katotohanang handang ibigay ni Andres ang lahat para sa isang simpleng guro ay tila isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na kaisipan. Ngunit bago pa man siya makasagot, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit. Ang kanilang asul at pulang ilaw ay sumisilip na sa bintana. Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa labas ng bahay. Dumating si Kiara na humihingal. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng dumi at luha. Pumasok siya sa loob at tumayo sa pagitan ni Roberto at Andres. Tama na, Roberto, Andres, pakiusap, tama na. Sigaw ni Kiara, ang kanyang boses ay basag sa tindi ng emosyon. Ako ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa ambisyon ko, kung hindi dahil sa pagkasilaw ko sa pera, hindi tayo aabot sa ganito. Roberto, sumama ka na sa mga pulis. Andres, patawarin mo ako. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas mabigat pa sa anumang salita. Ang tatlong tao na ang mga buhay ay pinagtagpi-tagpi ng sakit, yaman at pagkakamali ay nagkatitigan. Isang katanungan ang naiwan sa puso ni Andres habang pinapanood niya ang pagdating ng mga awtoridad. Sapat na ba ang pagsisisi ni Kiara para mabura ang lahat ng pait ng nakaraan? O ang huling sakripisyo ba ni Roberto ay magiging mitya ng isang bagong trahedya na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga? Habang papalapit ang mga pulis kay Roberto, bigla siyang umatras at mahigpit na hinawakan ang matulis na piraso ng kahoy na kanina pa niya hawak. Napatigil ang lahat sa kanilang kinatatayuan, hindi sigurado sa susunod niyang gagawin. Roberto, huminahon ka. Sigaw ng isa sa mga pulis, maingat na lumalapit. Ngunit hindi sumagot si Roberto. Sa halip, itinuon niya ang kanyang tingin kay Andres. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang matinding emosyon, halo ng pagsisisi, galit at isang katotohanang tila matagal na niyang kinikimkim. Nagtagpo ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo na tila napakahaba. At bago pa makapagsalita ang sinuman, marahang ibinuka ni Roberto ang kanyang bibig na para bang may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit doon mismo natapos ang sandali. Ang katahimikan ay bumalot sa paligid habang ang lahat ay naghihintay sa lihim na maaaring magpabago sa buong kwento. Huwag kang lumapit, Andres. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundo. Sa isang iglap, kinuha mo ang lahat. Ang dangal ko, ang yaman ko, at pati ang babaeng akala ko ay akin. Hayaan mo na akong tapusin ang kahihiyang ito. Ang boses ni Roberto ay puno ng panginginig. Isang tunog ng isang taong tuluyan ng nilamon ng kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng maliit na sala ni Maria, ang matulis na dulo ng kahoy ay nakabaon na ng bahagya sa balat ng kanyang leeg, sapat na para mag-iwan ng isang manipis na pulang guhit. Ang bawat pulis na nasa pintuan ay hindi makakilos. Ang kanilang mga baril ay nakababa dahil sa takot na baka tuluyan ng itulak ni Roberto ang kanyang sarili sa kamatayan.
Nanatiling nakatayo si Andres sa tapat ni Roberto. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pagnanais na makitang bumagsak ang kaaway, ay biglang nakaramdam ng isang kakaibang bigat. Ang bigat ng awa. Naalala niya ang kanyang lola, ang mga salita nito tungkol sa pagpapatawad at kung paano ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin upang pumatay ng kaluluwa. Roberto, tingnan mo ako. Ang boses ni Andres ay mahinahon, ang boses ng isang guro na pilit na inaakay ang isang ligaw na mag-aaral. Hindi ako ang kumuha ng lahat sa iyo. Ang sarili mong kasakiman at ang mga maling desisyon mo ang nagdala sa iyo rito. Pero hindi pa huli ang lahat. Ang kamatayan ay hindi kailanman naging sagot sa pagkakamali. May pagkakataon ka pang magbayad sa batas. At pagkatapos niyon, may pagkakataon ka pang maging tao muli. Dahan-dahang lumapit si Andres. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas bilang tanda na wala siyang daladalang dahas. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig na kahoy ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila tumitibok kasabay ng kaba sa dibdib ng lahat. Isipin mo ang iyong propesyon, Roberto. Isipin mo ang mga buhay na nailigtas mo bilang doktor bago ka naligaw ng landas. Huwag mong hayaang ang huling alaala sa iyo ng mundo ay ang isang gawaing duwag. Pagpapatuloy ni Andres, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng tapat sa mga mata ni Roberto. Sa isang sandali ng ganap na katahimikan, ang matigas na anyo ni Roberto ay biglang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang kahoy na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Napahagulhol ang lalaki, isang iyak ng pagsisisi na tila nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Mabilis siyang nilapitan ng mga pulis at piniratahan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya lumaban. Nang mailabas na si Roberto, lumapit si Andres kay Maria at mahigpit itong niyakap. Ang init ng katawan ng dalaga ay tila nagpawi sa lahat ng lamig na naramdaman ni Andres sa loob ng maraming taon. Ang pagtuklas na ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang pagpapakulong kay Roberto, kundi ang pagpigil dito na gumawa ng isang malubhang kasalanan sa sarili. Salamat, Andres, bulong ni Maria sa kanyang dibdib. Salamat dahil pinili mong manatiling mabuting tao. Kinabukasan, sa loob ng kanyang mansyon, hinarap ni Andres si Kiara at ang kanyang inang si Aling Rosa na kasalukuyang nakaupo sa isang wheelchair. Ang mukha ay bakas ng stroke, ngunit gising na ang kaisipan. Ang abogado ni Andres ay naglatag ng mga papeles sa mesa. Hindi ko itutuloy ang foreclosure sa inyong bahay, ang formal na pahayag ni Andres. Nanlaki ang mga mata ni Kiara, tila hindi makapaniwala sa narinig. Andres, bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo, dahil ang lola ko ay hindi kailanman nagnanais na makakita ng mga taong nagugutom at walang matuluyan. Sagot ni Andres habang nakatingin sa portrait ng kanyang lola sa dingding. Ngunit may mga kondisyon. Ang bahay ay mananatili sa pangalan ng Villanueva Group. Maari kayong tumira doon habang buhay, ngunit kailangan ninyong magsilbi sa komunidad. Kiara, kailangan mong magtrabaho sa aming charity foundations para sa mga mahihirap. At Aling Rosa, ang bawat sentimong ninakaw ng inyong pamilya noon ay unti-unti ninyong babayaran sa pamamagitan ng serbisyo. Hinalikan ni Kiara ang kamay ni Andres habang ang mga luha ay muling pumatak. Salamat, Andres. Higit pa sa sapat ang pagkakataong ito. Pangako, itatama ko ang lahat. Nang makaalis na ang mag-ina, naiwan si Andres at Maria sa balkonahe ng mansyon, tanaw ang magandang bukirin ng Laguna. Ang sariwang hangin ay tila may dalang mensahe ng kapayapaan. Andres, ano ang plano mo ngayon? Tanong ni Maria habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Gusto kong bumalik sa pagtuturo, Maria. Ngiti ni Andres habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Pero sa pagkakataong ito, itatayo natin ang pinakamalaking paaralan para sa mga batang walang kakayahan. Doon ko gagamitin ang yaman ng mga Villanueva, hindi para sa karangyaan, kundi para sa pangarap.
Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang lihim pa ang nananatiling hindi nabubunyag. Kinuha ni Andres ang huling sulat ng kanyang lola na hindi pa niya lubos na nababasa. May isang huling pangungusap sa dulo na nagpabago sa ekspresyon ng kanyang mukha. Andres, ang tunay mong kalaban ay hindi si Roberto, kundi ang taong nag-utos sa iyong ama na itakwil ka bago pa man ako pumanaw. Hanapin mo ang krus na ginto sa ilalim ng altar ng ating lumang kapilya. Naramdaman ni Andres ang isang kakaibang kaba. Sino ang taong tinutukoy ng kanyang lola? At ano ang kaugnayan nito sa kanyang nakaraan? Na tila mas malalim pa sa pagkakaalam niya. Ang akala ko ay natapos na ang lahat sa pagbagsak ni Roberto, ngunit tila ang bawat hakbang ko patungo sa liwanag ay lalong naglalantad sa madidilim na anino ng aking nakaraan. Ang boses ni Andres ay tila isang bulong sa hangin habang nakatayo siya sa harap ng pintuan ng lumang kapilya ng pamilya Villanueva. Ang gusaling ito na nababalot ng mga gumagapang na baging at amoy ng lumang bato ay malayo sa karangyaan ng kanyang mansyon. Dito, ang katahimikan ay hindi nakakabigla, kundi nakakabigat sa damdamin. Tila ba ang bawat pader ay may ibinubulong na mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Sa tabi niya ay si Maria, na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Nararamdaman ni Maria ang panginginig ng mga kalamnan ni Andres. Alam niyang ang bawat segundo ng paglagi nila rito ay isang pakikipagtuos sa mga sugat na akala ng lahat ay hilom na. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga basag na bintanang salamin, nagbibigay ng mga kakaibang hugis sa sahig na puno ng alikabok. Andres, kung hindi ka pa handa, maaari nating ipagpaliban ito. Mahinang sabi ni Maria, ang kanyang boses ay puno ng pagkalinga. Hindi, Maria. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Sagot ni Andres. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Ang habilin ni Lola ay hindi isang biro. Kung ang pag-itakwil sa akin ng aking ama ay hindi dahil sa kanyang galit, kundi dahil sa utos ng iba, kailangan kong malaman kung sino ang taong iyon. Dahan-dahan silang lumapit sa altar. Ang tunog ng kanilang mga yabag sa lumang sahig ay tila isang malungkot na ritmo na umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng kapilya. Ang bawat paghinga ni Andres ay nagdadala ng amoy ng natutuyong kandila at insenso. Sa ilalim ng altar, kung saan nakaukit ang mga imahe ng mga santo, nagsimulang maghanap si Andres. Matapos ang ilang sandali ng pangangapa sa madilim at malapot na alikabok, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay. Isang piraso ng marmol, ang dahan-dahang nausog, na lumikha ng isang mahinang tunog ng pagkiskis ng bato sa bato. Sa loob ng maliit na puwang na iyon, kuminang ang isang krus na ginto. Ang krus na binanggit sa huling sulat ng kanyang lola. Isang sandali kung saan ang kasaysayan ng kanyang pamilya ay muling nabuhay sa kanyang mga kamay. Ngunit ang krus ay hindi lamang isang alahas. Nang hawakan ito ni Andres, napansin niyang mayroon itong maliit na siwang sa gilid. Gamit ang kanyang kuko, dahan-dahan niyang binuksan ang lihim na compartment nito. Sa loob ay may isang maliit at manipis na papel na may sulat kamay na tila ginawa sa gitna ng pagmamadali at takot. Binasa ni Andres ang nilalaman nito sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Andres, kung nababasa mo ito, nangangahulugang wala na ako. Ang iyong ama ay napilitang ilayo ka dahil sa banta ng iyong tiyuhin na si Don Federico. Siya ang nagmamanipula sa board ng kumpanya at siya rin ang may hawak ng mga ebidensyang magpapabagsak sa iyong ama kung hindi kanya itatakwil. Ang krus na ito ang susi sa vault ng aming tunay na ninuno sa Maynila. Mag-ingat ka, apo, dahil ang mga mata ni Federico ay nasa lahat ng dako. Naramdaman ni Andres ang isang matinding panlalamig na gumagapang sa kanyang likuran. Si Don Federico, ang taong itinuring niyang pangalawang ama, ang taong nagpadala ng mga bulaklak sa libing ng kanyang lola, at ang taong laging nagpapayo sa kanya sa negosyo,
ay siya palang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ang bawat tulong na ibinigay nito sa kanya nitong mga nakaraang linggo ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Andres, anong problema? Tanong ni Maria na nakapansin sa biglang pagbabago ng aura ng lalaki. Hindi nakasagot si Andres. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso. Sa gitna ng katahimikan ng kapilya, narinig nila ang isang tunog mula sa labas. Ang marahang pagpihit ng gulong ng isang sasakyan sa tuyong damo at ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse. Mabilis na pinatay ni Andres ang kanyang flashlight at hinila si Maria sa likod ng isang malaking haligi. Ang bawat hininga nila ay tila isang pabigat sa katahimikan. Mula sa pintuan ng kapilya, pumasok ang isang anino, isang matangkad at matikas na lalaki na may hawak na tungkod na ginto. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Alam kong narito ka, Andres. Ang boses ay pamilyar, malamig, at puno ng otoridad. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang mga lihim na hinahanap mo ay dapat nananatiling baon sa ilalim ng altar na yan. Si Don Federico. Naramdaman ni Andres ang panginginig ng kamay ni Maria sa loob ng kanyang palad. Alam niyang sa sandaling ito, ang yaman at kapangyarihan ay walang silbi kung hindi siya makakahanap ng paraan upang protektahan ang babaeng mahal niya. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa nakaraan. Ito ay tungkol sa paniningil sa taong nagnakaw ng kanyang pamilya. Isang katanungan ang naiwan sa puso ni Andres habang pinagmamasdan niya ang anino ni Federico na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Handa ko bang ibuwis ang lahat, maging ang bagong buhay na kasisimula ko pa lang upang makuha ang katarungang matagal nang ipinagkait sa akin? Cliffhanger. Habang papalapit si Federico, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa labas ng kapilya at isang hindi kilalang boses ang sumigaw ng pangalan ni Andres habang ang anino ni Federico ay biglang huminto at lumingon sa pintuan nang may pagkagulat. Ang alingaw-ngaw ng putok ng baril ay tila isang kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi, nag-iwan ng isang matalim na tunog na yumanig sa pundasyon ng lumang kapilya. Napatigil si Don Federico sa kanyang paglakad. Ang kanyang matikas na tindig ay panandaliang nawala ang balanse at ang kanyang hawak na gintong tungkod ay humampas sa sahig na lumikha ng isang mabigat na tunog sa gitna ng alikabok. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pagmamataas, ay dahan-dahang napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Lumingon siya sa pintuan ng kapilya kung saan ang anino ng isang tao ay dahan-dahang pumasok, hawak ang isang baril na nakatutok sa langit. Tama na ang pag-arte, Tio Federico. Alam ko na ang lahat. Hindi mo na muling mapapaikot ang buhay ni Andres gaya ng ginawa mo sa kanyang ama. Ang boses na yon ay basag, ngunit puno ng paninindigan. Nanlaki ang mga mata ni Andres nang makilala ang boses. Si Kiara. Nakatayo ito sa pintuan, ang kanyang suot na damit ay puno ng dumi at ang kanyang buhok ay basa ng hamog. Sa likod niya ay ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation na kanina pa pala niya lihim na tinawagan matapos marinig ang mga usapan sa mansyon. Kiara, anong ginagawa mo rito? Bulong ni Andres habang dahan-dahan niyang inilalabas si Maria mula sa likod ng haligi. Andres, patawarin mo ako. Noong nandoon ako sa mansyon mo, nakita ko ang mga papeles na iniwan ni Attorney Castro. Napagtanto ko na ang pamilya ko ay naging kasangkapan lang din ng taong ito. Turo ni Kiara kay Federico nang may matinding puot. Si Federico ang nag-utos kay Roberto na akitin ako at wasakin ang pagsasama natin para masiguradong mawawala ka sa landas ng kumpanya. Ang sandali kung saan ang lahat ng piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. Ang sakit ng nakaraan, ang pagkakalayo nila ni Kiara, at ang lahat ng kanyang pagdurusa ay nagmula sa iisang tao na nasa harap niya ngayon.
Naramdaman ni Andres ang init ng galit na dahan-dahang lumalamig, napapalitan ng isang matinding determinasyon na tapusin ang lahat ng ito ng may katarungan. Andres, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang desperadang babae na gustong bumalik sa yaman mo. Sigaw ni Federico. Ang kanyang boses ay tila isang asong nasusulok. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya Villanueva. Ang ama mo ay mahina. Kung hindi ko siya pinilit na itakwil ka, babagsak ang ating imperyo. Ang imperyong itinayo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging matatag, tiyo. Malamig na sagot ni Andres habang humahakbang siya patungo sa matanda. Inilabas niya ang krus na ginto mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang krus na ito ang simbolo ng dangal ng lola ko. Isang dangal na kailanman ay hindi mo makukuha kahit gaano pa karami ang pera mo. Dahan-dahang pinalibutan ng mga opisyal si Federico. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ng matanda ay tila isang hudyat ng pagbagsak ng isang malupit na rehimen. Habang inilalabas si Federico, tumigil siya sa tapat ni Andres at bumulong ng may nakakakilabot na ngiti. Akala mo ba ay tapos na ito, Andres? Ang krus na hawak mo, mayroon pa itong isang lihim. Isang lihim na hindi kayang dalhin ng konsensya mo. Naramdaman ni Andres ang panginginig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya kay Maria, na ngayon ay nasa tabi na niya, mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang init ng palad ni Maria ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Lumingon din siya kay Kiara, na ngayon ay nakaluhod sa sahig, umiiyak ng tahimik sa pagitan ng pagsisisi at paglaya. Salamat, Kiara, mahinang sabi ni Andres. Kahit na alam niyang hindi na sila maibabalik sa dati, ang pasasalamat na yon ay ang kanyang paraan ng pagpapatawad sa huling pagkakataon. Andres, ayos ka lang ba? Tanong ni Maria. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ayos lang ako, Maria. Dahil sa wakas, wala na tayong kailangang itago. Sagot ni Andres habang inaalalayan ang dalaga palabas ng kapilya. Ngunit bago sila tuluyang makalayo, ang abogado ni Andres na si Attorney Castro ay dumating nang may dalang isang lumang record ng boses mula sa vault na binuksan ng krus na ginto. Isang boses ng isang lalaki na matagal nang inaakalang patay ang narinig mula sa recording. Andres, anak ko, kung naririnig mo ito, patawarin mo ako. Hindi ako namatay sa aksidente. Itinago ako ni Federico sa isang lugar na hindi niyo matatagpuan. Ang mundo ni Andres ay tila muling gumuho at nabuo sa loob ng isang segundo. Ang kanyang ama ay maaaring buhay pa? Isang katanungan ang naiwan sa kanyang puso habang ang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa abot tanaw. Hanggang saan ko kayang pumunta para hanapin ang pamilyang akala ko ay kinuha na ng tadhana? At handa ba si Maria na samahan ako sa panibagong bagyong ito? Cliffhanger. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang hindi kilalang numero ang tumatawag sa cellphone ni Andres. Pagkasagot niya, isang paos at matandang boses ang nagsalita. Andres, tulungan mo ako. Tay, kayo po ba talaga yan? Sa loob ng maraming taon, ang akala ko ay wala na kayo. Ang akala ko ay iniwan niyo na ako sa gitna ng unos na walang kalaban-laban. Ang boses ni Andres ay basag, tila isang luma at sirang plakang naglalabas ng lahat ng sakit na itinago niya sa loob ng 3 dekada. Nakatayo siya sa gitna ng isang maliit at madilim na silid sa isang nakatagong bahagi ng ospital sa labas ng Laguna, isang lugar na hindi kailanman nakalista sa mga rekord ng gobyerno. Ang amoy ng gamot at lumang papel ay tila sumasakal sa hangin, ngunit ang lahat ng yun ay naglaho nang makita niya ang matandang lalaking nakaupo sa isang wheelchair sa tapat ng bintana, si Don Armando Villanueva. Ang lalaking dati ay makapangyarihan at kinatatakutan, ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng bulak
at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang kupas na litrato ni Andres noong ito ay sanggol pa lamang. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanyang mukha na naglalantad sa bawat gatla ng pagdurusa at pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Andres. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sementong sahig ay tila isang tibok ng puso na bumibilis sa bawat segundo. Lumuhod siya sa paanan ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang dumaloy ang mga luha na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang sandali ng ganap na pagbabalik sa kanyang pinagmulan, kung saan ang lahat ng bilyong yaman ay walang halaga kumpara sa init ng palad ng kanyang ama na dumampi sa kanyang pisngi. Andres, anak ko. Ang boses ni Armando ay parang kalansing ng mga tuyong dahon, mahina ngunit puno ng pagmamahal. Patawarin mo ako. Itinakwil kita, hindi dahil sa ayaw kita, kundi dahil iyon lang ang tanging paraan para hindi ka mahanap ni Federico. Akala ko, kung lalayo ka sa pangalan ng mga Villanueva, magiging ligtas ka sa kanyang kasakiman. Ang bawat araw na lumipas ay parang isang habambuhay na parusa para sa akin. Mahigpit na niyakap ni Andres ang kanyang ama. Ang lahat ng galit niya sa kanyang tiyuhin na si Federico, ang lahat ng pait ng pagkakalayo, ay tila natunaw sa init ng yakap na yon. Sa labas ng silid, nakasandal si Maria sa pader, umiiyak ng tahimik sa galak. Alam ni Maria na ang sugat sa puso ni Andres ay sa wakas ay nagsisimula na ring maghilom. Pagkalipas ng ilang linggo, ang buong bayan ng Laguna ay naging saksi sa isang panibagong simula. Ang mansyon ng mga Villanueva ay hindi na isang simbolo ng marangyang pagtatago, kundi naging sentro ng pagtulong. Sa pamumuno ni Andres at Maria, itinatayo na ang Lola Corazon Memorial School, isang paaralang magbibigay ng libreng edukasyon para sa mga batang tulad ni Junjun. Samantala, sa isang maliit na bahagi ng foundation, makikita si Kiara. Wala na ang kanyang marangyang gown at mamahaling alahas. Suot ang isang simpleng uniforme, siya ay abala sa pag-aayos ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. Kahit na bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata, mayroon na itong kapayapaan. Pinili niyang magsilbi bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri, malayo sa ingay ng ambisyon na minsan ay lumamon sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, habang naglalakad sina Andres at Maria sa dalampasigan ng lawa, tumigil ang lalaki at kinuha ang kamay ng dalaga. Ang hanging amihan ay banayad na humahaplos sa kanilang mga mukha, nagdadala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Maria, sa lahat ng yaman na nakuha ko, ikaw ang pinakamahalagang bagay na ipinagkaloob sa akin ng tadhana, sabi ni Andres. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Dahil sa iyo, natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpabagsak ng kaaway, kundi ang kakayahang muling bumuo ng isang buhay mula sa mga abo. Dahan-dahang inilabas ni Andres ang isang bagong singsing. Hindi na ito pilak, kundi isang gintong singsing na may nakapaloob na isang maliit, ngunit kumikinang na brilyante. Maria, papayag ka bang maging kabiyak ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tahanan sa iyong piling? Ang matamis na oo ni Maria ay hindi na kailangang bigkasin ng malakas dahil ang kanyang mga mata at ang mahigpit niyang pagyakap kay Andres ay sapat na. Sa dulo ng pasilyo ng kanilang mga buhay, ang anino ng nakaraan ay tuluyan na ngang naglaho, pinalitan ng isang maliwanag at payapang bukas. Ngunit habang sila ay naglalakad palayo, nakita ni Andres ang isang itim na plaka na iniwan ni Don Armando sa kanyang mesa bago ito tuluyang nagpahinga. May nakasulat na isang huling paalala na tila isang hudyat para sa susunod na henerasyon ng mga Villanueva. Ang tunay na hari ay hindi nakaupo sa trono, kundi nakaluhod sa tabi ng mga nangangailangan. Nanatili ang katahimikan sa paligid, isang katahimikang puno ng pag-asa at pagmamahal, habang ang araw ay
tuluyan ng lumubog. Nag-iiwan ng isang pangako na ang bawat gabi ay may kasunod na mas maliwanag na umaga. Lumipas ang isang taon at ang simoy ng hangin sa Laguna ay tila may dalang kakaibang awit ng kapayapaan at pag-asa. Ang dating kaparangan na saksi sa mga luha at paghamak ay isa na ngayong buhay na paraiso ng karunungan. Ang Lola Corazon Memorial School ay nakatayo ng matikas. Ang mga pader nito ay pinturado ng puti at asul. Sumasalamin sa kalangitan na hindi na muling binalot ng madidilim na ulap para sa mga Villanueva. Sa gitna ng malawak na hardin ng paaralan, nakatayo si Andres habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan. Ang bawat tawanan nila ay tila mga musikang humihilom sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Hindi na siya ang abang guro na pinagtataguan ng tadhana, kundi isang haligi na nagbibigay liwanag sa landas ng iba. Sa tabi niya ay si Don Armando, na bagamat mahina na ang pangangatawan, ay bakas ang labis na kagalakan sa bawat ngiti ng kanyang anak. "Salamat, Andres," mahinang sabi ni Don Armando habang nakatingin sa portrait ni Lola Corazon na nakasabit sa main hall. "Natupad mo ang pangarap ng iyong lola na hindi ko nagawa. Ang yaman ay naging pag-ibig at ang kapangyarihan ay naging katarungan." Isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanila. Si Kiara, na suot ang isang simpleng uniforme ng social worker, ay may bitbit na mga dokumento para sa mga bagong iskolar. Wala na ang kislap ng mga brilyante sa kanyang leeg, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa tunay na kaligayahan. Sa loob ng isang taon na pagsisilbi sa foundation, natutunan ni Kiara na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa kung ano ang kaya nitong bilhin, kundi sa kung ano ang kaya nitong ibigay ng bukal sa loob. "Sir Andres, handa na po ang lahat para sa unang graduation ng ating mga vocational students," formal na sabi ni Kiara, ngunit may kasamang tapat na ngiti. "Salamat po sa pagkakataong ito na mahanap ang aking sarili muli." Tumango si Andres ng may ganap na pagpapatawad. "Ipagpatuloy mo ang mabuting gawain, Kiara. Ang nakaraan ay isang aral na lamang at ang kasalukuyan ng iyong bagong pagkakataon." Sa dulo ng hardin, lumabas si Maria mula sa isa sa mga silid-aralan. Ang kanyang tiyan ay kapansin-pansing malaki na. Isang buhay na simbolo ng panibagong henerasyon ng mga Villanueva na lalaki sa piling ng katotohanan at pagmamahal. Lumapit si Andres sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa tiyan ni Maria. Nararamdaman ang bawat pintig ng buhay sa loob nito. "Handa ka na ba, Maria?" tanong ni Andres. Ang kanyang boses ay puno ng kilig at paghanga. "Handa na ako, Andres. Sa piling mo, kahit anong bagyo ay hindi na ako matatakot," sagot ni Maria habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. Sa huling sandali ng araw, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng lawa ng Laguna, nag-iiwan ng isang kulay gintong guhit sa abot tanaw. Ang lahat ng kislap na huwad ay naglaho na, at ang tanging natira ay ang wagas na pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay kaysa sa anumang ginto. Ang yaman ay lumilipas, ang kagandahan ay kumukupas, ngunit ang isang busilak na puso at ang dangal na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga ay mananatiling buhay, magpakailanman. Dito nagtatapos ang kwento ng isang abang guro na naging bilyonaryo, hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kanyang kakayahang magmahal at magpatawad sa gitna ng pinakamalupit na unos ng buhay.